Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ni Jesus. Sa dugo ni Jesus. Bigyan ng bagong ear na. Mga pastor ngayon, patong ng patong ng kamay, patong ng patong. Alam nyo, yung aral na yan ng pagpapatong ng kamay, yan po ay sa umpisa ng pangangasiwa ni Kristo sa mga tao. Pero nung panahon ng mga apostol, hindi na po. Tatanong ko lang po kung totoo po ba yung lay hands na kapag napatungan ng kamay ng pastor ay gagaling ng karamdaman at matutupad na yung kanyang kahilingan. Maraming salamat po. Alam mo, kapatid, yung patong-patong ng kamay ng pastor, conforme sa kamay na ipapatong. Ang inutusang magpatong ng kamay, yung malinis ng kamay. No? Walang daya. Kamay na hindi nagbububu ng dugo. Hindi nanloloko ng kapwa. Yung mga kamay na yon ang ipinapapatong ng Diyos. Gaya ng kamay ng mga apostol. Pero yung kamay na nagnanakaw, yung kamay na nananalat ng kung ano-anong sinasalat, pagkatapos ipapatong mo sa kapwa mo, naku, masama yun. Makakadamay pa ng kasalanan yun 5:22 ng unang Timoteo. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Alam mo, yung si Timoteo may karapatan siyang magpatong ng kamay. Pero wag mong ibapatong yung kamay mo na madalian kahit kanino, sabi niya. Huwag kang makaramay sa kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. So yung magpapatong ng kamay dapat malinis. Tingnan mo muna yung pastor na magpapatong sa'yo kung malinis ang kamay. Alam mo kapatid na Brian, yung laying on of hands, ginawa ng mga apostol yan. Pero later in their ministry, hindi na nila pinractice yan. Isa yan sa mga elementary teachings of the Lord Jesus. Nung dumating ang panahon ng mga apostol, lalo na sa panahon ni Pablo, hindi na sila nag-practice yan. Binawalan niya nga si Timoteo na basta-basta na lang magpatong ng kamay kahit kanino Baka madamay ka sa kasalanan ng iba. Kaya nung panahon ni Pablo, may mga sakit, di niya na pinatungan ng kamay. Kasi dumating na yung grado ng pananampalataya na nasa spiritual na sila level. Yung spirituality ang itinuturo niya, hindi na yung material na bagay. Pakinggan mo ito sinasabi sa 5:23 ng unang Timoteo. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Si Timoteo, ministrong kasama ni Pablo, mahal na mahal siya ni Pablo, meron sakit sa sikmura, no? Laging madalas na nagkakasakit sa sikmura. Sabi ni Pablo, gumamit ka ng kaunting alak, ihalo mo sa tubig, dahil sa yung sikmura at sa madalas na pagkakasakit. Hindi niya naman pinatungan ng kamay si Timoteo para gumaling na milagro, na magagaling ng mabilis. Hindi. Kasi hindi na nga nila pinapractice sa bandang huli ng kanilang ministeryo yung pagpapatong ng kamay. Pakinggan mo sa 2 Timoteo 4:20. Si Erasto ay natira sa Corinto, datapwat si Trofimo ay iniwan kong may sakit sa Mileto. Tamo, si Trofimo, isa sa mga kasamahan ni Pablo, nung umalis siya sa Mileto, may sakit, hindi niya pinatungan ng kamay. Kasi siya rin ang may sabi, si Pablo, iwan na natin yung mga simulain na yan, na patong ng kamay, patong ng kamay, patong ng kamay. Iwan na natin yan sa 1 hanggang 2 ng Hebreo. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. Kaya mas mahalaga yung kaluluwa kaysa sa katawan. Ngayon, tanong mo kapatid, yung laying on of hands, sa katawan yun ginagawa merong mas mahalaga doon yung kaluluwa no?
Kaya later part of the ministry of the apostles, hindi na sila nag-concentrate doon sa papagalingin ng sakit mo, hindi ka na mamamat, babuhayin ka sa patay, etc. Hindi na, ang mas mahalagang itinuro na nila yung preservation of the soul. Keeping the soul preserved until the coming of the Lord Jesus Christ. Na yung soul natin, yung ating kaluluwa, ay maingatang buo. Yun ang layo ng later ministry of the apostles. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. You're welcome.